بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wassallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy natin ng pagpapaliwanag ng aklat na isinulat ng Imam Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymi al-Harrani rahimahullah sa kanyang aklat na Aqidah al-Wasitiyah. Pagkatapos nating mabanggit ang mukaddima ng Imam, sabi niya rito, amma ba'd. Sabi niya rito, pahada ihtiqadul firqatin najiyah al-mansura ila qiyamis sa'a. Sabi niya, pahada, ito isyara na hada ihtiqad. Ito ang akida ng firqa an-najiyah al-mansura ila qiyamis sa'a. So, ihtiqad o akida, ito ay ginagamit ng maging mga naunang mga Muslim na ang ibig sabihin nito ay iman o yung usul ng ating iman, usul ng ating din. Lalo-lalo na yung anim na arkan ng Islam o anim na arkan ng iman. Na ito ay ginagamit ng mga imam ang kalang usul al-iman, usul as-sunnah. Halimbawa si Imam Ahmad rahimahullah, meron siyang aklat na ang title ay usul as-sunnah, na nababanggit niya rin doon ang mga akida ng mga Muslim at iba pang mga ating mga naunang mga imam rahimahumullah. Sabi rito, pahada akida, ito ang akida, itong ating paniniwala. Akida, ibig sabihin yung pinaniniwalaan sa puso. Yung ating pinaniniwalaan sa puso. Lalong-lalo na yung anim na arkan ng iman. Anim na arkan ng iman. Literal, ang ibig sabihin ng salitang akida ay rabat, akad, wasyad. Na ito yung ibinuhol, hinawakan na mahigpit, o ibinuhol na mahigpit. Na yan ang talagang paniniwala ng mga Muslim, na hindi katulad ng ibang paniniwala ng kalang pinaniniwalaan sa kanilang puso ay sila ay mayroong pag-aalinlangan. Kaya ang ibig sabihin niya, hukum ad-dihin al-jasim, na syara na ibig sabihin niya na ito ay yung final na decision ng pag-iisip ng isang tao, na ang paniniwala na yan ay la yakbal asyak, na hindi tumatanggap na anumang uri ng pag-aalinlangan. Dahil ang tama talaga na iman na tinanggap ng puso, o tamang paniwala tinanggap ng puso, wala ritong pag-aalinlangan, walang doubt. Dapat dito 100% na tinanggap niya ang kanyang paniniwala. Walang taraddud, walang pag-aalinlangan, walang pag-iisip na siya ay nag-aalala. Ito ay talagang tiyak na 100% ng kanyang paniniwala tama. Halimbawa, al-iman billah, paniniwala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maliwanag sa kitab at saka sa sunnah ng paniniwala natin sa Allah tabaraka wa ta'ala ay very clear. Wa ilahukum ilahun wahid. Qul huwallahu ahad. So, napakaliwanag ng katuruan. Hindi katulad sinasabi ng iba na ang Diyos ay tatlo, ang Diyos ay dalawa, ang Diyos ay marami, ang Diyos ay naging nilikha. Ang lahat ng yan ay, kaya sila, hindi nila yan tanggap, sila ay nag-aalinlangan, sila ay nag-aatubili sa kanilang paniniwala. Pero sa Islam, kapag ito ay naunawaan talaga ng isang Muslim, ito ay hahawakan at tanggap ng kanyang puso na walang anumang uri na katiting na pag-aalinlangan. So yan ang ibig sabihin ng akida, at ang tinutukoy natin dito ay iman. Pagkatapos pagpapatuloy, sabi rito ng ihtiqad al-firqatun najiyah al-mansura ila qiyamus sa'a. Sabi niya rito, ito ang paniniwala, ito ang akida ng firqa an-najiyah. Firqa, ibig sabihin sa itong firqa, group o ta'ifatun minan nas o jamaan ng mga tao, grupo ng tao. At pagkatapos binanggit niya rito kung ano yung grupo na yan, firqatun najiyah al-mansura ila qiyamus sa'a. At yan ay nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, yung grupo na yan, na yung mga grupo na yan,
Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan ay mananatili hanggang sa huling araw. Hindi yan magagalaw ng sino, hindi maaano. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, la tasalu ta'ifatun min ummati alal haq mansura. Sabi ng Propeta, mananatili ang grupo ng mga tao sa aking umma alal haq, na nakahawak sa katotohanan, mansura. Sa ibang riwaya, dahirin, sila ay mangingibabaw, sila ay magtatagumpay. Mansura, ibig sabihin sa itang mansura na sila ay susuportahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya ang pirka na tinutukoy dito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yung tagumpay na dahil na sila ay labas doon sa 72 na sa 73 na nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang Muslim na tinutukoy dito ng Propeta ay labas doon sa, sabi nga niya sa isang hadith, na mahahati ang kanyang umma sa tabtariku hadil umma ala talata wa sab'ina firqa kulluhum pinnar illa wahida. O sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, madidivide o mahahati o magkakawatak-watak ang aking umma sa 73 na group. 73 na group. So ngayon, sabi nga natin, mahahati sa 73 na group. Na grupo mahahati. Pagkatapos sabi niya, kulluhum pinnar. Lahat sila ay sa impyerno illa wahida, maliban lamang sa isa. Pagkatapos tinanong siya ng mga sahaba, sino yung isa na yun? Sino yung pirka na yun na isa? Sabi dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nilinaw niya sa atin talagang tamang pag-intindi ng Islam. Na marami ng mga grupo ngayon, Shia, Sufi, Asy'ariyah, Jahmiyah, Al-Qadariyah, Maturidiyah, nagkiklaim sila ng sunnah, na sila ay ahlus sunnah. Kaya nasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino yung isa na yun? Maka na alamit limaana al-yawm wa ashabi. Sabi niya, kung ano ang aking Islam ngayon at ang aking mga sahaba, yun ang tinatawag niyang ligtas doon sa na maliligaw ng landas. At sa ibang riwaya, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay wal jamaa, al jamaa. Sabi niya, sino yung pirka na yun? Sabi niya, al jamaa. Na yun yung jamaa. So dito, binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung sino yung grupo na yan. Sabi niya, mansura. Sila yung tao na mga mansur. Sila isusuportahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tutulungan ng Allah subhanahu. Kaya kung pasinin natin ang ayat sa Quran na lagi binabasa ng maraming imam. Lalo dito sa lalo yung mga Arab. Lagi lang binabasa na yan sa surah As-Saf. Na hindi ko nababasahin yung buong ayat. Nang si Prophet Isa ibn Maryam, tanungin niya ang kanyang mga sahaba o kanyang mga kumpanyon, mga ansar. Sabi niya, sino ang ansar ng Allah subhanahu? Sabi niya, nahnu ansarullah. Kami ang ansar ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos, sabi ng Allah subhanahu, وَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, susuportahan namin, tutulungan namin ang mga taong naniniwala o tama ang iman, tama ang akida, ala aduwihim, magmula sa kanilang mga kaaway. Paasbahu dahirin, at sila ay magiging tagumpay. Sila ay magiging tagumpay. So yung mga tao na yan na talagang nakahawak sa tamang iman, tamang belief, tamang akida, tamang paniniwala, na walang halo na mystery, kurapat, o mga superstitious, o anumang mga dinadagdag nila na wala naman sa din ng Islam, sila ay pagkakalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tagumpay, katulad ng mga naunang mga tao. Katulad ng mga, alimbawa kay Prophet Nuh alayhi salam, sila ay ilan lamang, nangaral siya ng napakahabang panahon, siya ay guraba sa mga tao, siya ay stranger sa mga tao, siya ay hinahamak ng mga tao, kaya lang pagdating ng huli siya pa rin ang tagumpay. Ganon din si Prophet Ibrahim alayhi salam, tinapon pa siya sa apoy. Prophet Isa ibn Maryam, Prophet Musa alayhi salam, na hanggang sila ay tumawid sa dagat. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay naging tagumpay dahil talagang nakahawak sila sa tamang paniniwala. Hindi nila hinahaluan ng mystery ang kanilang o
Nilalagyan ng bago ang kanilang religion. Kung anong tinanggap nila, yun lang ang kanilang pinapractice. Hindi na ito binabawasan, hindi na dinadagdagan. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah An-Nur, doon sa mga tao na pagkakalooban niya ng tagumpay, pagkakalooban niya, nagagawin niyang mamamahala sa daigdig, katulad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad ni Prophet Musa alaihi salam, katulad ng mga nagtagumpay ng mga propeta. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Pinapangako ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa mga taong naniniwala, doon sa taong may iman magmula sa inyo. Amanu minkum wa amilus salihat. Na ang kanilang iman ay may kasamang pagsasabuhay ng kabutihan o ng kanilang paniniwala. Sinabubuhay nila ang kanilang paniniwala. La yastaqlifannahum fil ard. Sila ay gagawing kalipa sa daigdig. Sila ay mangingibabaw. Sila ang mamumuno sa daigdig. Kamastaklapal ladina min qablihim. Katulad ng mga nauna sa kanila na talang isinabuhay nila ng tama ang kanilang Islam. Sinabuhay nila, nakasama nila kung anong dala ng kanilang propeta. Sumusunod sila sa kanilang propeta, hindi sila kumukontra. At tinatanggap talaga nila ang revelation na dala ng propeta. Walay makinan na lahum dinahum. At ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, pahintulutan na Allah subhanahu wa ta'ala, isabuhay talaga na may practice nila ng mapayapa ang kanilang religion, may establish nila ang din ng Islam sa kanila na wala silang pangamba. Alladhi artada lahum, na ang din na kinalulugudan ng Allah para sa kanilang Islam. La yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. At papalitan Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang pangamba, ang kanilang pagkatakot, ang kanilang pag-aalala sa kapayapaan, sa security. Ano ang unang-unang dapat gawin ng tao na may mga iman na yan? Ya'budunani, sabi ng Allah, la yusrikuna bihi syai'a. Ito ang unang-unang kondisyon ng pagkakalob sa atin, ang palipa, pagkakalob natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, may sa buhay natin ng mabuti ang ating din at aalisin sa atin ang pangamba. La ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Na ang alalamang ang ating sambahin, iklas ng pagsamba. Ito ang dahilan kung bakit tayo nilikha. La yushrikuna bi syai'a. Wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Pagkas nabanggit dito sa aya na yung susunod, yung sa surah An-Nur, aya number 50, ang sala, ang zakat nabanggit. Ibig sabihin, unang-una talaga, ang tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala dapat talagang pag-ingatan nating mabuti. Kahit tayo mag-jihad, dapat ito ang layunin ng ating jihad. Makikipagdigma tayo. Ito ang unang-unang layunin. Hindi yung baguhin yung batas o sistema o gobyerno. Ang unang-unang ang tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala, itaas ang la ilaha illallah upang sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. Hindi yung kung ano mga layunin. Sabi rito, ya'budunani la yusrikuna bi syai'a. At yan ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ang lahat ng mga tao sa Jaziratul Arab noong kanyang panahon, talagang tiniyak niya na sila ay sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kanilang pagsamba, ang kanilang sala, ang kanilang siyam, ang kanilang saka, ang kanilang hajj, para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng kanilang ginagawa, ang kanilang dua, ang kanilang pagkakatay, kul inna salati wa nusuki, para sa Allah lamang subhanahu wa ta'ala. Kaya sila ay pagkakalooban ng tagumpay. Sila ay pagkakalooban ng perkatun, sila ay magiging perkatun najia. At ang naji na yan, tagumpay na, success na yan, unang-una, ang success ng kanilang din, ang success ng mga believer na yan, pagkakalooban Allah subhanahu wa ta'ala ng tagumpay, ay naji sa shirk, sa kupor, sa mga kurapat, at sa anumang uri ng bidaan ng mga dinadala ng mga tao sa kanilang din. Sila ay tagumpay sa mga ilalagay ng mga tao. Alam mo, dito sa dunya, sila ay tagumpay sa anumang uri ng kurapat. Unang-una, shirk, o mga mystery sa teaching ng Islam. Pangalawa, sila ay naji o tagumpay o successful sa anumang uri ng bidaan ilalagay ng tao sa din ng Islam. Hindi nila tinatanggap ang bago o aalisan ng anong teaching ng Islam. Kailangan malinis talagang ang unang-una, ang relasyon sa Allah at ang pamaraan ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Malinis sa pamagitan ng tamang pagsunod sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila yung taong naji. Kaya sabi nga ni Imam Malik rahimahullah sa kanyang isa sa mga very famous na saying, sabi niya, as-sunnatu, para maging tagumpay tayo.
ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para maging tagumpay tayo, kasapinatun Nuh. Katulad ng arko ni Noah, sabi niya, man rakibaha faqad naja. Kung sino man ang sumakay sa arko na yun, sabi niya, kung sino man ang humawak sa sunnah, ang ibig sabihin niya, sumakay sa barko, sumawak sa sunnah, faqad naja, siya ay tagumpay. Wa man tarakaha, at kung sinong i-abandon niya ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad garak. Sa ibang version, sabi, faqad halak. Sila ay malulunod o kaya sila ay mapapahamak. So ang paglayo sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kapahamakan talaga ng isang tao. Maaring sa kanyang patuloy na paglayo sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay mapahamak at mapunta na pa siya sa pagsamba ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, o maaring mapunta siya sa kupor. So kaya sabi rito, al-firqatun najiha al-mansura, na susuportahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ila qiyamus sa'a, hanggang qiyam ng sa'a. Na ang mga tao na yan na nakahawak sa teaching ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa Quran at sa sunnah, na sila ay susuportahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay salama sa anumang uri ng bid'a dito sa dunya, at sila ay naji o salama sa anumang uri ng kapahamakan sa impyerno, apoy sa kabilang buhay. So pagkatapos sabi ila qiyamus sa'a, ang tinutukoy dito, sabi sa ibang riwaya, hatta ya'ti amrullah. Ibig sabihin ito, kurba ng sa'a. Hindi sinabi eksakto dahil walang believer, walang mu'min na nakahawak sa hak na darat na ng qiyamus sa'a. Sa ibang hadith sabi nga ron, kapag la taqumu as-sa'a hatta la yuqalu fil ard Allah Allah. Hindi darating ang sa'a kapag may natitira pang tao na binabanggit ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At magpapadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng hangin na tayiba o mist na para kunin ang buhay ng mga believer na nalalabi dito sa dunya bago dumating ang kiyama. Halimbawa, una, itataas muna ang tataas ang Quran, lahat ng mga may pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos, magpapadala ng hangin at kukunin ang buhay ng lahat ng mga believer, ng taong merong iman. Taong nakakakilala pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos, saka iuutos, pagka wala na natitirang believer, saka iuutos ang sa'a. Iuutos ang pag-blow ng trompeta kay Anghel Israfil. So yan ang ibig sabihin dito ng imam na ila qiyamus sa'a. Pagkatapos sabi rito, ahlus sunnati wal jama'ah. Ito ang katangian ng mga tao na yan, na firqatun najiyah, mga tagumpay na tao na susuportahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay ahli sunnati wal jama'ah. Ahli, ibig sabihin ahli, literally people of sunnah, follower of sunnah, nakahawak sa sunnah, ibig sabihin yan. Wal jama'ah. So ngayon sabihin natin sunnah, bakit? Ang sunnah, ibig sabihin literally tarika o daan o landas o manhaj o din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin tamassaku biha. Humawak kayo sa sunnah na yan. Uddu alaihim binawajid, hawakan niya at kagatinin niya sa inyong nawad, pinakamatibay na inyong ngipin, yung bagang. So ito ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang ibig sabihin ng salitang sunnah. Ngayon sa Islam, ang ibig sabihin ng salitang sunnah, manusiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-aqwal wal af'al wal ikrar. So karamihan sa mga fuqaha o ulama ng akida, sabi lang, ibig sabihin ng salitang sunnah ay yung lahat ng saying o salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakarating sa atin. Kung ano nabanggit niya tungkol sa ating din. At kanyang mga af'al, kung paano niya ipinakita ang Islam sa kanyang kilos at gawa. Paano niya talaga ipinakita sa tao na itong pamaraan ng Islam na isinabuhay ko, para naiiwan ko sa inyo. Kanya mga af'al. Wa ikrar. Ikrar, ikrariya, ibig sabihin yung kanyang mga inaprubahan o pinahintulutan na ginawa ng mga sahaba ng kanyang panahon. So yan ang ibig sabihin ng salitang sunnah. Nusiba ila Rasul sallallahu minal aqwal, salita, wal af'al, wal ikrar. Ito ang pinaka-famous na Ang mga ahlul hadith, pwede na nagdag pa sila. Sifat al-khalqiyah wa sifat al-khuluqiyah. Na sinabi nila yung katangian ng pagkakalika sa kanya at saka katangian ng kanyang pag-uugali. So yan ang ibig sabihin ng salitang sunnah.
na ang mga tao na yan, ang mga ahlus sunnah, sila ay nakahawak sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakatamasok, nakahawak talaga sila ng mahigpit sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi sila bumibitaw. So yan ang katangian ng Firqatun Najiyah, ng tagumpay na tao, ng mga grupo na susuportahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sila ay jamaa. Unang-una, sila ay nakahawak sa sunnah, at pagkatapos sila ay jamaa, ahlus sunnati wal jamaa. At sila ay nagkakaisa, sila ay nagjajamaa. Nagkakaisa sila sa sunnah. Kasi ang mga ahlul bid'ah o yung mga firqa, mga grupo na hindi ahlul sunnah, sila ay nakamukhalafah. Sila ay hindi sila nakajamaa sa ahlul sunnah, sila ay nakahiwalay. Sila ay nakahiwalay sa ahlul sunnah. Kaya yan ang ngayon sabihin nga natin, ang pinakakatawagan ng mga believer o Muslim sa Islam, kung anong tinawag sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran. Alam ba, Muslim, Mu'min, Muhsin, Ibadullah. So talaga ito ang nasa nusus ng kitab at saka sunnah. Ngayon, at sa sunnah may nabanggit na, sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabanggit na alaykum bisunnati, na humawa kayo sa aking sunnah, sa aking pamaraan, sa aking way, sa aking tarika, sa aking manhaj, sa aking din. Itong ibig sabihin ito. So ngayon, minsan sabihin natin, sabi ng iba, dapat tawag natin sa atin Muslim, huwag natin tawagin na ganyan, magkakahiwat. Nung unang panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talagang hindi mangyayari na ang tawag na sa kanilang sarili ay Muslim lamang o mu'min. Depende sa level ng tao. Kaya lang sa panahon natin na dumami na, gumawa na ng, may mga Muslim na nagdiligaw na ng tao. So minsan, kailangan pag tinanong tayo, ano ba talaga ang tamang pamaraan ng propeta? So pwede natin bagitin ahlus sunnah. Pagkatapos, lumipas pa rin ng panahon, lalo sa panahon natin ngayon, marami rin nagkiklaim na ahlus sunnah. Ano ba? Ang Asy'ariyah, na dalal ang pagkaintindi ng asma wa sifat. O kaya yung mga iba pang grupo, halimbawa al-Maturidiyah at iba pa, na sila nagkiklaim sila ahlus sunnah. So ngayon, nilinaw naman ng mga ulama, ang tinutukoy natin dito ang ahlus sunnah, yung mga salafi na nakahawak sa kitab at saka sa sunnah at saka sa manhaj sa mga sahaba, na sila ay nakasunod sa pamaraan o sa atar ng mga salaf ng ummah. So para ihiwalay naman tayo doon sa mga tao na nagkiklaim na sila ay ahlus sunnah, so upang lalong maliwanag, ang tawag naman doon sa mga tao talaga nakahawak sa hak, sa kitab at saka sa sunnah at saka sa pamaraan ng mga sahaba ay salafi. Kaya walang pagkakaiba yung salafi, ahlus sunnati wal jamaa o sunnah, iisa lang yan. Kaya lang upang linawin at maintindihan lalo ng tao, dahil sa kapag ang pinag-uusapan natin ay grupo o perka, kailangan ipaliwanag natin sa Muslim na gustong talagang umintindi ng hak. Kailangan sabihin natin, sa panahon ngayon, na may mga nagkiklaim din na sila ay ahlus sunnati wal jamaa, dati hiwalay natin na tayo ay salafi, na tayo ay follower ng salaf ng ummah, ng mga sahaba, ng tabi'in, ng Qur'an al-Mufaddala, yung three generation na nakahawak talaga sa katuruan ng Islam. So ngayon, sino yung ahlus sunnati wal jamaa na yan para maintindihan natin mabuti? Ahlus sunnati wal jamaa na yan yung sinatawag natin yung salafi o follower ng salaf ng ummah, follower ng sunnah, nagkakaisa sa sunnah, na ang mga tao na yan, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na madidivide ang mga ummah ng Muslim sa 73. So ang ummah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalawang uri. Ummatul ijaba wa ummatud da'wah. Ito ang ummah. So ang unang ummah ay ummatul da'wah. May mga taong nag-respond sa da'wah. May mga taong dinawahan ng propeta pero hindi nag-respond. Ito ang ummatul da'wah. Lahat, pati kafir kasama dyan. Ummatul ijaba, ito yung mga Muslim na tumanggap ng Islam. Kaya lang, may mga iba naman pumunta sa ibang grupo o sekta. Yan. So, iniintindi nila ang Islam ayon sa sarili nilang kagustuhan o sa kanilang opinion lamang. Hindi katulad ng pamaraan ng pag-intindi ng mga sahaba. Hindi katulad ng pag-intindi ng mga sahaba, ridwanullahu alaihim. So, sabi ng mga ulama, ang tinutukoy ditong ahlus sunnati wal jamaa, una, sabi nga ni Imam Ahmad, ahlul hadith. Rahimahullah. Sabi ni Imam Ahmad, ahlul hadith.
Sabi ng ibang mga ulama, ahlul atar. Ahlul atar. So, sabi naman ng iba, ahlul ilm. Ulama na nakahawak sa atar at saka sa hadith at kung ano ang pag-intindi ng mga sahaba. Mga ahlul hadith na nakahawak sa atar na kung ano ang pag-intindi ng propeta at ng mga sahaba. So, ibig sabihin, ahlul ilm, ahlul hadith, ahlul atar, iisa lang ang tinutukoy natin na yan. Na kapag ang Muslim ay naka-ijtima o naka-jamaa sa mga people of knowledge, sa mga hindi dalal o jahil na tao, tayo ay maliligtas sa ating din. Kasi ang Islam, ito ay base sa kaalaman, hindi ito base sa kung ano lang maisipan natin, kung ano lang magustuhan natin sa ating. Kung ang Islam na tinutukoy natin dito ay base sa kaalaman. Kaya napakahalaga talaga na nakahawak tayo, nakasunod tayo, o nakajamaa tayo sa ating mga ulama. Maging ang mga ulama nga natin, mapansin nyo sila na, sabi na kala ahlul ilm, kala ulama, na sila talaga, hindi sila nagmamalaki na, hindi lang pinagmamalaki na sila ay ulama o people of knowledge. Hindi sila nagkiklaim na sila ay ulama. Lagi sila nakasunod sa mga ulama. Unang-una ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga sahaba at mga tabiin at tabiin, ang 3 generation na 300 years na nakalipas. Talagang yan ang salama sa anumang uri ng bid'ah. Unang-una, salama sa anumang shirk, sa kurapat, sa mga mystery sa kanilang din, at salama sa anumang uri ng bid'ah dito sa dunya. At salama sila sa akira, sa impyernong apoy. So, papapatuloy, sabi rito ng Imam rahimahullah, Ahlus Sunnati wal Jamaah. So anong pinaniniwalaan ng Ahlus Sunnah na yan? Sabi dito, ano akida nila? Sabi niya, sa una sabi, pahada ihtiqadul firqatun najiyah al-mansura ila qiyamus sa Ahlus Sunnati wal Jamaah wa huwa al-iman billah wa malaika wa kutubihi wa rusuli wal ba'at ba'dal maut wal iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Ito ang unang-unang usul ng ating akida. At ang ibig sabihin dito ng akida ay iman. Usul ng iman. Na yan ang iman ng lahat ng mga ambiya, ng mga rusul at ng lahat ng kanilang follower. Kaya kapag may mukala pa tayo sa unang-unang fundamentals na yan, ang usul na yan, 6 na yan, kapag meron tayong mystery, unang-una sa ating iman sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga malaika, sa kutub, ikukurap natin yung kutub. Halimbawa, may mga nagpapaliwanag ng asma wa sifat, tahrif, ta'til, tamtil, takyib. Yan ay kurapat sa kutub, paniniwala sa kutub. Ito ang usul ng ating din, ang usul ng din yan. Alam, paniniwala sa propeta, sobrang pagtataas sa propeta, binababa ang propeta, o hindi sinusunod ang propeta. Ito ang usul ng ating iman, ng ating din. Kailangan talagang maingat tayong mabuti sa 6 na yan. Sabi ng iba, naniniwala naman kami sa 6 na yan. Hindi. Maraming nagkiklaim na sila'y Muslim, na sila'y Ahlus Sunnah, kaya lang corrupted ang 6 na yan. Corrupted ang 6 na yan. Kaya ito ang tinutukoy ng Imam rahimahullah at ito kanyang pinaniniwanag na unti-unti na iisa-isahin natin, inshallah. Inshallah. Sabi niya, ito ang akida ng Ahlus Sunnati wal Jamaah, iman billah, wa malaika, wa kutubi, wa rusuli, wal yawmil ba'at. Sabi, ang ginamit niya rito, yawmul ba'at. Ang very famous sa hadith Jibril ay yawmul akhir, ay ang paniniwala sa huling araw. At itong hadith, itong terminology ito na ginamit ng Imam yawmul ba'at, ito ay nasa Sahih al-Bukhari na binasa ko kamakailan lamang last week. Sabi niya rito, yawmul ba'at ba'dal maut. Ito ang terminology na ginamit niya rito ay nasa sunnah sa Sahih al-Bukhari. So kaya ginagamit din ito sa sunnah ng propeta, yung yawmul ba'at. At sabi nga ni Sheikh Salih Al-Usaimi hafidahullah sa kanyang paliwanag ng Aqidah Al-Wasitiyah, sabi niya, ang ibig sabihin ng salitang bakit ginamit dito ni Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ang yawmul ba'at, hindi niya ginamit ang yawmul akhir. Sabi niya dahil unang-unang masyahid ng kiyama ay ang yawmul ba'at, pagbangon sa libingan. Pagbangon sa libingan. Pangalawang dahilan bakit itong ginamit dito ng Imam nung panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at lahat ng dumarating yung panahon, isa sa problema ng mga tao, kini-question nilang mabuti ang muling pagkabuhay.
ang muling pagkabuhay, ang pagtayo ng tao sa libingan. Makita natin sa Quran, ang mga musyrikin, may dala-dala pa silang buto sa harapan ng propeta. Ito ba ay bubuhayin muli? Ibabalik ba ulit? So kaya yan ay ginamit sa kitab at saka sa sunnah na minsan ginagamit ang Allah subhanahu wa ta'ala para ipaintindi talaga sa tao na isa sa ibig sabihin ng kiyama ay yung malbaat. Kasama yan sa umur ng kiyama, ang yung malbaat. Ang yung malbaat. Inshallah, hanggang dito na lamang, inshallah. At dito ay ipinaliliwanag ng tafsir ng imam. Ito ang pinaka pinaliliwanag, lalong-lalo sa asma wa sifat. Dahil nung kanyang panahon, napakaraming mga mystery o kurapat na ginawa ng mga Muslim ng kanyang panahon. Lalo na ngayon, ang mga Asy'ariyah na meron silang tahrib, ta'til sa kanilang pag-intindi ng asma wa sifat. Inshallah, hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.